Wasdak mga master, sobrang tuwa pala ng aking naong ngayong araw. Bumaklay ako dito at paglingon ko ay nakita ko yung lubot ng baka. Tinuwaran niya aking kamera. Hahanap na pala ako dito kung saan ako mangunguha ng pain at dito na tumamak na ako dito para subayin ko yung pamain ko dito at may sumulod na. 2 botelya ng soft drink pala yung ginamit kong panghuli ng pamain. Patingin agad ako sa aking tiil baka may mga alimatok na nipilit pero waman di ay. Kaya agad-agad ko nang idinukdok at tinaktak at kinuot-kuot ko yung mga hipon dito. Dinahandahan ko sila sa pagkuot at ibinalihin ko sa aking sulanan at ito na yung lahat yung ating pangpamaing hipon. At ito pala yung aking kawil at ito pala yung aking pampamalakasang hooks. Sobrang napakatalim ng hooks na ito. Madali lang itong makadali ng isda. Kapag maraming isda dyan sa inyo, kapag ito yung gamitin mong uri ng hooks, jack na makakaharvest ka talaga ng maraming isda. Napakamura lang ng mga hooks na ito, master. Andyan lang sa yellow basket dyan sa baba. Marami kang mga sizes na mapagpipilian. At dito banda-banda nagsimula na pala ako dito manghuli ng mga tilapia kasi magawa ako ng daing ngayon. Iuli at ibabalik ko muna ito sa tubig kasi gamay pa man. At dito banda-banda pagbira ko yung nakahuli na pala ako ng malaking isda. Malaki sa binali pero ada good size na ito pang daing. Good size na talaga ito. Kaya agad-agad kong tinukbo at hinilam at ito na yun, malaki-laki na. Kaya sinulod ko na sa mahiwagang sudlanan at sumubok uli at baka makadali pa. At ito na naman, makakuha na naman tayo ngayon. At pag-arasa ko dito ay isang good size na naman na tilapia. Sobrang tuwa-tuwa na ng aking nawong. Saktong talaga pang dayong kanilang mga laki at isinulod na naman. Dito banda-banda nagpakagunit na naman ako sa aking kawil at bumira kasi tinandog na naman at ito na may nadali na naman na tilapia. Pero parang gamay na maliit pa ito kaya napag-isipan ko na ibalik lang muna. Ibinalik ko siya sa tubig ay kumagat siya bigla ng pabalik kaya nabalik ko na naman sa pagkuha at ibabalik ko na naman sa pagbalibag sa tubig. Dito banda-banda bigla ako nakuratan sa mga puntong ito kasi ang gahigahing birahin. Sumabod man di ay dito sa sagbot sa ilawom po di ay pero nakakuha siya tilapia nga natiyan. Grabe talaga ang hooks na ito mangdali ng isda. Sino ba namang hindi madali sa hook na ito? Napakatulis. Sa mga puntong ito ay may kumagat na naman ng isda kaya hindi ko na pinadugay-dugay. Binira ko na at nakakuha ako ng gold na tilapia. Wow, gold! Mahal siguro ito ba? Sa mga oras na ito ay malapit na palang mahurot yung aking mga pamain dito. Medyo okay na pala yung mga huli ko dito na sa mga 1 kilo. Kaya patuloy ako sa pagpadayon dito sa pagpamingwit. Baka madugangan pa yung aking mga huli. At hindi na pinadugay-dugay, nadugangan gajod ng isa. Oh yes, good size na. Kaya agad-agad kong hinuso at inabrihan yung icebox at binutang na. At wasdak mga master, ito na pala yung mga nadakpan kong mga tilapia lahat. Ito na pala yung mga huli ko. Ito na pala yung huli ko kanina mga master. Hindi ko na pinalabiag dugay-dugay. Hinuman ko na dito sa paghinlo at lang lami kayong adlaw ngayon. At dito ko pala ito ibubutang at ilalagay. At ginamitan ko dito ng mga mataas-taas na usok para hindi makakatkat yung mga iring bulingit. Hinabaan ko ang mga poste ng aking binlad na mga tilapia kay marami kasi mga iring dito ng mga sungkaban. Kaya ito na, patuloy na sa pagpadayon ako sa mga oras na ito sa paglatag ko sa aking mga tilapia dito. At ito na pala sila lahat. Sobrang nakaulam na talaga silang tingnan dito lalo na kapag madry na ito mamaya. Ginamitan ko pala sila ng moskitero para hindi sila lalamukin at lalangawin para mapanatiling presko yung ating ginawa na binulad na daing na tilapia. At ito na, safety na sila sa mga langaw na galing dumapo sa tai.